pala is controllers, chapter 8. Ayan. Una. What is controller? Sabi dyan, controller is a mechanical watchdog which is installed in a system to maintain process variables within a given parameter. Sabi lang dyan, yung mga detectors natin tulad ng level detectors, fluid detectors, kinoconnect natin dyan sa controller para magkaroon tayo ng control at maintain natin yung gusto nating output value. Ayun lang. Two common controllers. Ayan. May dalawa tayong controllers na karaniwan nating makikita sa mga nuclear facilities. Ayan. Control stations yung una. Tapos yung pangalawa, ayan. Self-balancing control stations. Di-discuss natin yung difference nilang dalawa. Ayan. What's the difference of the two? Ayan. Control stations muna tayo. Control stations. They require a balancing procedure prior to shifting from one mode to another. Sabi lang dyan, kapag gagamitin natin yung control stations, kapag mag-shift tayo ng modes, halimbawa is manual to automatic, kailangan pa natin silang i-balance manually. Samantalang sa self-balancing control station, hindi na kailangan. They do not require a balancing procedure. Ayun nga daw. Kung papipiliin ako sa dalawa, syempre, mas gusto ko yung self-balancing control station. Less na trabaho yan. Ayan. Ayan yung typical na control station. May mga parts yan. Ayan. Set point adjust, thumb wheel, deviation, indicator, set point tape, final control element, manual automatic transfer switch, manual output adjust knob, at output meter. Discuss natin isa-isa. Ano nga ba yung set point adjust? Yung set point adjust ay para lang yung tuner. Parang sa amplifier yung tuner doon. Yung set point adjust na yan, meron siyang indicator which is called set point indicator. Kapag na-move natin to, pag na-move natin yung set point adjust natin, yung indicator natin mag-indicates ng value. Yun lang sila. Kasi yung pangalawang part is deviation indicator. Yung trabaho niya is para ma-indicate lang kung may errors doon sa dalawang signal natin. Yung actual signal tsaka yung set point signal natin. Halimbawa, kung ang set point natin is 70 at ang actual signal natin is 70 din, yung deviation natin is mag-stay lang dyan sa middle. Ibig sabihin nun, walang error na nangyayari. Kung set point naman natin is mas mataas dun sa actual value natin, yung deviation indicator natin is magde-deflect pababa. Ibig sabihin nun, may error na naganap. At kung yung set point natin is pababa dun sa actual signal natin, yung deviation indicator natin is tataas. At ayun din, nag-indicate siya ng error. Ay lang gawain ng deviation indicator. Yung susunod is output meter. Ay lang siya yung pinaka-output nating signal. Diyan natin makikita yung pinaka-measurement niya sa output meter. Dito tayo sa sa manual automatic transfer switch. Ang gawain lang yan is parang lang siya, pihitan lang din. Kung gusto nating balance, manual, auto, ipipihit lang natin siya clockwise or counterclockwise. Ayan. Kung gusto natin ng manual, ipipihit natin, tatapat natin sa manual. At kapag manual yung tinapat natin, kailangan natin gamitin yung manual output adjust knob. Itong nasa gitna. Ayun yung manual output adjust knob. Ang gawain naman ng manual output adjust knob, kung gusto natin ng mataas na output, kailangan nating i-turn yung knob natin clockwise. Kung gusto naman nating i-decrease yung natin, yung value natin, i-counterclockwise naman natin yung twist natin. Ayun lang siya. Yung susunod is yung isa. Ayan, self-balancing control stations. Ayan. Halos magkakaparehas lang sila, yung indicators nila at saka yung controls. Ang pagkakaiba lang nila is ito. Yun, may LED kasi itong self-balancing control stations. Tsaka tigisang push button. Automatic mode tsaka manual mode.
Itong manual mode na to, pag pinindot mo to, kumbaga iilaw lang to. Kumbaga indication lang to dito sa manual mode na to. At ito, itong LED na to, pinaka-indication lang niya dito sa automatic mode. Ayun lang sila. Pero halos lahat paras lang sila ng operation. Ayun lang. Thanks.